importante ang Davao sa kanila. Sino ang pwede? Makikita mo doon marami mga pangalan na nagsulputan na matataas ang ranggo. Bakit mataas ang ranggo? Makikita mo paano sila naging senador. Hindi ba dahil sa Duterte? Ang salaysay ng mga dating security personnel ni Ko na ginamit bilang ebidensya ng Special Panel of Investigators, naging bagsakan umano ng mga maleta, expandable envelope at mga paper bag na naglalaman ng pera ang 4 na residential address na nakadikit sa pangalan ng mga Romualdez. Ang mga ito ay ang 42 McKinley Road, 30 Tamarind Road at 40 Nara Road sa Forbes Park, Makati at isa sa Aguado Street sa Maynila. Karanas sila ng pagbabaha. Inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news. Iiwanan na lang tayo na magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ngayon meron tayo nakitang video o post. Ako excited din ako dito sa nilabas na post na ito o upload video na ito. Totoo ba na pinaghahandaan na ho ang pag-uwi ni Tatay Digong? Kung totoo yan, talagang lubos na nagagalak ang sambayan ng Pilipino. At alamin natin kung ano yung mga nagbabagang mga issue ngayong umaga. Lunes na Lunes, so na ba o sana? Malamang sana naman ito. Ano ba yung mga pinako ng panggulo nila noong nakaraang SONA? Wala ka nang aasahan dito. Puro nakaw. Actually, mangungutang na naman ang Pilipinas ng 2.68 trillion para punuan yung naunsiyoming budget daw noong 2026. Talaga ba? Para buuan ang taon ng 2026. Yun ang utangin nila. Pero, bago tayo magsimula, pumindot ka na sa join button para makasali ka sa ating komunidad. At sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin. Pasadaan natin, ano ba ang trabaho ng itong under na ito? Alam nyo, dito ako na, minsan, hindi ko na maisip kung ano ho ba ang trabaho ng babae na ito. Kayo ho ang humusga kung makatuwiran ba ang pinaglalaban at sinasabi ni ate. Talagang banat kung banat. Oo. Hindi mo na malalaman kung ano ba ang trabaho at ano bang papel ng trabaho niya. Para umatake o atakihin ang mga Duterte, mamaya sa dulo ng ating video. Utang ng Pilipinas, magkano na ho? 18.5 trillion ang kabuuang utang ng Pilipinas sa Bureau of the Treasury. Kasalukuyan ng estadong ng utang ngayon is 18.55 trillion. Sa domestic debt, nasa 12.5 trillion at sa external debt, nasa 5.81 trillion hanggang 6 trillion. Grabe, no? Ang dami. Tapos nagbabalak pa mangutang ng 2.68. Papaabutin nga ng 20 trillion ang utang ng Pilipinas. Paldo. 'Di ba? Pasadaan natin ito. Pag-uwi ni Tatay Digong, kasabik-sabik, matagal siyang hindi siya nakita ng ating kababayan, matagal siyang hindi nakasama ng kanyang pamilya. Sana naman dito sa pagkakataon na bubuwagin ng ICC mapabilis at mapabilis din ang kanyang pag-uwi. Paano ngayon yan? Uuwi na pala si Digong. Thank you. Ang dami yun ng igit. Nadadagdagan pa. Sabi ni VP Sara, uuwi na daw si Digong. Laki ng problema nyo, no? Bagsak ang ekonomiya, may isyu ng korupsyon. May isyu ng drug addiction. Kung ano-anong kinakaharap nyo ng mga kontrobersiya. Tapos,
uuwi pa si Digong. Wala na. Kaigit na. LBM! LBM! Yaw! When it rains, it pours. Di ba? Yan ang nakita natin upload videos. Hindi maaari, hindi ano ba tawag doon? Hindi imposible, hindi maaari tuloy. Hindi imposible mangyari kasi nababalita na ang Amerika ay bubuwagin na itong ICC. So, kawawa. Kawawa ang ICC dahil yung isa, yung kanilang judge doon, na isa sa mga judge. Oo, yung lead ata o mga nakakaangat na posisyon, sibak na ho. At yung iba, naka-hold na ho yung mga asset, naka-freeze na ho yung mga asset. So ngayon, pasadahan natin itong naghihikayat si Senator Alan Cayetano na manood kayo. Panoorin nyo nga naman yung SONA o baka mapapasana na lang ulit. So if you love your nation, you have to be updated. So tomorrow may SONA. Dun sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Dun sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Isa lang ating Pangulo. State of the nation, ibig sabihin po, ano kalagayan ng ating bansa. Kailangan parati po may starting point tayo. Diba? So pag sinabi ko sa inyo na, kanina po sa isang chat group lang namin, pinost nila ni, hindi ko pa natatanong sa kanya sinong gumawa, pero napakagandang analysis tungkol sa Pax Silica. At ito po ay yung gagawin po sa Clark. At ito ano po, wala niyang sinabi kung pro or con, basta't nilagay niya lang lahat. So ang starting point is to know, and then knowledge, tapos wisdom and understanding. Or yung iba, Maganda knowledge, yan. tapos understanding, wisdom. Ang point, Maganda malaman ng tao yan kung ano yung kapangitan ng mga etong Pax Silica na to. Alam mo, problema ho yan pagdating ng oras. Yung Pax Silica na yan. Ano nangyari? Wait lang Yan. Malaki yung problema yung pagdating ng oras. Dahil, imbis na yung tubig natin, ngayon nga, laki na binabayaran. Baka madoble o triple. Kasi doon kukuha ng tubig eh. Doon kukuha ng source sa tubig. Pangit! Kung ito ay magiging sagabal o hadlang, kasi, siyempre, doon pa pupuntahin yung mga tubig na malinis. Oo. Ngayon, doon na sila magsusupply na maayos. Kasi doon ang pera, kita. 'Di ba? Hindi sila marunong mag-isip. Hindi sila marunong mag-analyze kung ano yung dapat at gawin ng tao. Yung iba nga, ayaw ng Pax Silica na yan eh. Buti nga napag-usapan yan at mapag-uusapan yan. Tuloy mo, Senador. hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung barangay pero wala kang alam sa barangay mo. Mahal mo Homeowners Association pero hindi mo alam sino kapitbahay, sinong pangulo noon, ano yung issues, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung alma mater mo pero hindi mo sinusundan yung nangyayari sa iyong school. So ganun din sa ating bayan. It is frustrating. And Yun. it can get frustrating but we cannot give up. Alam niyo po pag kumakanta tayo ng Lupang Hinirang, yung ating national anthem, nakita niyo yung dulo? Diba? Yung sinasabi natin na handa tayong mamatay para sa ating bansa. I've been reflecting on that kasi since May 11, when we took over, alam kong I could face, aminin ko na sa inyo po, I think I said this na naman before, but my friends knows this. Kasi nung kinonsult ko muna ang ilang taong close sa akin at kasama po ang dating Senate President Chis Escudero, I really told them that I know na pwedeng ang kasunod nito kaso, yung kuyog, expected yon kasi sa Senate naman, most of the time naman nagkakadebate kami pero may sanity, no? Ibig sabihin, hindi patayan yung objective o kulungan. But that's another matter. Ang point ko, I know kukuyugin, I expected kulungan na pwedeng umabot I expected kaso na pwedeng umabot sa kulong because nga may threat na at that time na ikulong si Senator Jinggoy, si Senator Joel at si Senator Chis. So sino naman kami ni Senator Marcoleta na para hindi isunod?
'di ba? May kaso na rin against the Villars, and then Yun. Halos totoo yan. Sino ba inuna nila? Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Dahil hindi nila nakuha. Kasi gusto nila makuha yung 16 na boto eh. Ngayon, kahit makulong naman ito si Senador Alan Peter Cayetano dahil ginagawa ng kwento, pero wag naman sana, wala pa rin makakuha ng 16 na boto. Gipit na lang talaga ang ginagawa para magkaroon ng kaso. Alam nyo, meron isa pang punto kung bakit? Malalakas ito sa survey. Nasa pasok ito sa 12. Ngayon, yung mga alyado nila na lagapak at kulelat sa survey, gagawa nila ng kwento. Gagawa nila na may panalo. Kasi nga, di ba? Pero wala namang sinabi doon na pag natanggal ka sa pwesto, nakulong ka, hindi ka pwede tumakbo eh. Pwede ka pala tumakbo. Pwede kang tumakbo. Kaya nga mayroong balita rito na itong si Ngagba, kahit sino endorso, lagapak ho, hindi ho mananalo. Isang magaling na political analyst, ang nagsabi niyan, paano mo nasabi na lagapak? Sino ba ho naniniwala sa negative 57% na ratings, trust ratings? Sige, mapapanalo pa ba? Kaya-hiya na ho nangyari sa bansa. Kita nyo O utang ng Pilipinas, 18 trillion, mangungutang pa ulit ng 2 magkano? Mangungutang pa ng 2.68 trillion para mapunan lang yung mga kulang o kabuuan noong taong 2026. Saan ka ba nakakita? Matino ba ang pag-iisip nyo? Diba? O eto, pasok na natin. Kung sino daw ang i-endorso nito ni Ngagba ay hindi ho mananalo. Basbas ni PBBM sa tatakbong kapalit niya sa 2028. Alamin kung bakit sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Walang maitutulong ang endorsement ni PBBM sa isang presidential candidate sa ngayon, ayon kay Pulse Asia President Ronnie Holmes. Paliwanag niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, mababa ang approval at trust ratings ng Pangulo. Unfortunately, at this point in time, we see that President Bongbong Marcos has a level of approval that is less than majority. Disapproval is higher than approval, and distrust is higher than trust. So in that case, it would not in any way have a positive effect unless these figures would change. So Ayon sa latest Pulse Asia survey, si Vice President Sara Duterte pa rin ang most preferred presidential candidate. Pero malapit na siyang mapantayan ni Naga City Mayor Leni Robredo. Pero bakit matunog pa rin ang pangalan ni Mayor Leni kahit sinabi na niyang wala siya? Ano daw sabi? Ano sabi? Baka ho, nagkakamali ho kayo ng balita. Baka mali ho sinasabi niyo. Papantayan siya? Nilugaw Queen? Mali. Maling-mali yan Pakiayos baka nagpapatas lang kayo ng survey. Nagawa-gawa nyo. Pumunta ho kayo sa totoong nagsasurvey mahirap ho yan na sabihin nyo dyan, halos mapapantayan na. Ibig sabihin, mapapantayan na ba talaga? Baka mali yang Eto, dito tama. Dito ka maniniwala. Kasi Sa balita na ito. ang dami nilang mga plano. Narinig nyo ba? Oo. Kasi marami, kita nyo, kagaya ng isang balita, halos mapapantay na raw. Dito, at saka ako, alam ko talagang walang makakatalo kay Bibi Sara sa taas ng tiwala ng Pilipino. Tignan nyo nga lang yung kahapon sa UK. Dinumog si Bibi Sara. Ayaw yun ng mga kalaban. Meron dyan, iiyak ka iiyak mamaya sa dulo ng ating video. Iiyak talaga. Dahil, hindi ko alam kung anong trabaho ng babae. Ang alam ko sa mga ganon, undersecretary, under ng PCO, tagapagbalita ng mga gandang nagawa ng Pangulo. Dito sa puntong ito, anak ka ng bugi naman, Karudi. Tagabanat, sa mga Duterte. Yun ang nakikita ni Aling Ledesma sa video naman. Mamaya abangan nyo. Kasi, meron ka bang agam-agam na ang dami nilang mga plano laban sa mga Duterte? Like, kagaya dito na niraise na naman nila yung involvement daw ni BP Sara doon sa ICC na naman, na yung kay Las Cañas na tinanggap daw ng ICC kahit walang daw. Tapos nabanggit na naman yung
pangalan ni Mayor Baste na dapat daw din daw imbestigahan. Nakikita mo na ba? Kasi halimbawa pag ma-impeach si BP Sara, ang susunod na isipin nila si Baste na lang kasi Duterte din na ito. Kumbaga, nakikita mo ba ma'am na parang meron din silang maraming mga plano na talagang ubusin itong mga Duterte para wala nang magmamana doon sa brand na Duterte na talagang napakalakas. Alam mo, Admar, oo, naniniwala ako dyan sa iyong sinabi, no? Pero babalikan uli natin, kahit Ayan yun. alisin ng Duterte, may mga taong sumusuporta sa kanya. Kaya nga ang tanong ko, who will inherit the 60%? Who will BP Inday Sara endorse with that 60%? 57%. I'm just rounding it off to 60. Who will she endorse? Si Baste ba? Makikita natin dun sa Senate list, merong mga lumalabas na pangalan na, pwede to pwede to. So, hindi siguro sum total yung Duterte. Kahit nyo alisin ang Duterte, hindi mapatakbo, makonvict, kung anong gawin kay Mayor Baste. Still, ang taong bayan ang nagsasabi, gusto namin ang Duterte. So Tanyo? kung nag-endorse si BP Sara, kay Admar ko ibibigay. Hindi ba si Admar automatically? Hindi na nga pinag-iisipan eh. Ang kagustuhan maalis na natin yan, maayos natin ang liderato, yung lideratong pagtatanggol kami, yung lideratong tatayo kami, at maayos ang bayan. Merong mga nagsasabi na, bakit naman si Senator Padilla ang nag-number 1? Wala tayong magagawa, yun ang gusto ng tao. And to a certain degree, pag yun ang tinayuan ng tao, yun ang demokrasya. Hindi naman tayo dictatorship na sasabihin, dito ang boto mo, dito ang boto mo. So, interesting yung kung makonvict at kung si Mayor Baste humindi dahil importante ang Davao sa kanila, sino ang pwede? Makikita mo doon maraming mga pangalan na nagsulputan na matataas ang ranggo. Bakit mataas ang ranggo? Makikita mo paano sila naging senador. Hindi ba dahil sa Duterte? So, yung minamaliit yung power ng Duterte brand, sa tingin ko mag-aral muna kayo ng numero. Yeah. Kaya mag-aral muna kayo. Tsaka alamin nyo kung paano nanalo yung amo nyo na si Ngagba. Dahil yan sa Duterte brand. Dahil kung hindi, nang himasok at nang hingi ng limos na tulong sa Davao, katulong pa yung ibang mga leader noon, hindi ho mananalo. Sasabihin nyo, nakakuha ng 30 million yung amo nyo, si Ngagba. Wow! Sa tulong ng Duterte yan. Tandaan nyo. Ito, pagsapit ng 2027, kaigit na kayo. Tama! Oo, kaigit na kayo kung paano nyo pababagsakin ng mga Duterte. Kaya nga tama itong sinasabi nila eh. Pati si Baste, ginagawa na nila ng issue ngayon. Ngayon, sabi ko nga sa'yo, pagdating ng oras, ang susunod na presidente, si BP Sara, parang si Digong na yan. Tandaan nyo. Parang si Tatay Digong na yan. Lahat ng mga umapi, oo. Lahat ng mga nagtulong-tulong. Kaya nga ito, may video rito eh. Parang minamadali na rin eh. Yung mga, ewan ko masyadong nag-iiyak to eh. Oo, dahil ito, dati maka-Duterte ito. Ngayon, ewan ko, ano nangyari dito? Ngayon, sira tuloy ang karera niya. Anyway, hindi ka na rin naman mananalo sa susunod na eleksyon. Tama lang yan. Spokesperson ka na lang nila. Senator Judge Pia Cayetano and Senator Judge Alan Cayetano to simply tell the Filipino people, especially those that have seen this spliced video, kung ano yung katotohanan. We respect every member of the Senate Impeachment Court, including Senator Judge Pia Cayetano, and we recognize that everyone is entitled to express their own views, lalo na dito sa mainit na usapin ng impeachment. Ikaw nga din, may personal views eh. Ikaw din meron, kaya nga bumabanat ka kasi nga kumukuha ka na naman ng simpatya. Surigao! Mananalo pa ba ito? Huwag na kayong bumoto ng mga dorobo sa bayan. Huwag na ho kayong boboto na dating
sumusuporta sa Duterte at noong hindi na ho nakapwesto ang Duterte, lumipat ng bakod. Ano pa aasahan nyo sa mga ganyan tao? Sige nga. Baka susunod niya pag presidente na si BP, lilipat na rin naman kampo to. Kaya wag ho kayong boboto na dalawa. Dalawa ang pakpak. Oo, pwede pumunta sa kabila, pwede pumunta sa kabila. Oo, yung namamangka sa dalawang ilog, wag nyo iboboto yan. Oo, iikis nyo. Iikis nyo. Ngayon, malapit na ho ang 2027, malapit na naman. December, pag-uusapan na naman ng budget. Ito may lumulutang na video rito na talaga ho ang kaban. Napunta lang ho sa bahay sa Forbes. Tambakan ho ng pera. Ganyan na naman, pag nangutang na naman yan, magiging tambakan na naman yung bahay nila dyan. Patuloy ang pagkalkal ng Billionaire News Channel sa inihaing supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez bukod sa bagsakan umano ng mali-malitang kickbacks sa flood control scandal. Nabanggit sa dokumento na ilang kumpanya din umano ang ginamit ng kongresista bilang daanan ng pera. Narito ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Patuloy na nadidiin si dating House Speaker at ngayon late 1st District Representative Martin Romualdez bilang central figure sa likod ng multi-million peso flood control scandal. Pandarambong kung tawagin ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ang umano'y pagkakadawit ni Romualdez sa katiwalian sa flood control projects ng DPWH. Base sa 104-page supplemental complaint para sa preliminary investigation ni Romualdez at iba pang co-respondents, kabilang sina dating House Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldico at abogadong si Jose Raulito Paras, 4 na properties anya sa loob ng Forbes Park at isa sa Aguado Street malapit sa Malacanang ang umano'y nagsilbing drop-off points o bagsakan ng bilyon-bilyong kickback para kay Romualdez. Base sa mga sinumpaang salaysay ng mga dating security personnel ni Ko na ginamit bilang ebidensya ng Special Panel of Investigators, naging bagsakan umano ng mga maleta, expandable envelope at mga paper bag na naglalaman ng pera ang 4 na residential address na nakadikit sa pangalan ng mga Romualdez. Ang mga ito ay ang 42 McKinley Road, 30 Tamarind Road at 40 Nara Road sa Forbes Park, Makati at isa sa Aguado Street sa Maynila. Nakarehistro ang property sa 42 McKinley Road kay Romualdez at sa asawa nitong si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, habang kinumpirma naman sa isang 2022 newspaper article ni Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez na pagmamay-ari ng dating House Speaker na kanya ring pinsan ang Aguado property. Natukoy naman ng mga investigador ng Ombudsman ang beneficial ownership ni Romualdez sa 14 Nara at 30 Tamarind properties. Wow, Base sa Aldo. isinagawa nitong corporate paper trail. Idinitalya rin anya ng mga naging dating security personnel ni Ko sa kanilang sinumpaang salaysay na 15 to 25 million pesos umano ang nilalaman ng mga maliliit na maleta, 30 to 40 million pesos naman ang laman ng medium-sized luggages, at 50 to 70 million pesos ang nasa loob umano ng malalaking maleta. Wow! Sarap! Pag mangungutang, sigurado, baka makapasok na naman sa bahay-bahay na yan. Yung mga maleta na yan. Diba? Kaya ngayon, sila-sila yan, ha? Magkakapilito yan. Sino daw nagbulgar na flood control anomaly? Sino nagpa-imbestiga? Tapos ngayon, mangungutang kayo. Di pa mauubos yan. Madami pa yan, sabi ni Aling Ledesma. Huwag kayo mangutang. Oo, pahirapan nyo na naman ang mamayang Pilipino. Di ba? Hindi pa pinapanganak yung mga kaapu-apuhan nyo, may utang na. Sa laki ng utang ng Pilipinas. So ngayon, eto na. Hindi ko alam kung talagang kayo, ano ba sa palagay nyo dito sa under tagapagsalita ho ng Pangulo? Oo. Hindi ko alam kung ano ba, i-google natin. Ano ba ang, i-google natin para maintindihan ng lahat kung anong trabaho ng undersecretary ng PCO. Ano ba ang trabaho
ng under ayon dito, nisipon tayo Ang pangunahing trabaho ng isang undersecretary USEC sa Presidential Communication o PCO ay pamahalaan ng pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Bibigyan natin yung detalye sa inyo. Tamang impormasyon na. Kasi parang dito lumalabas sa video na ito, mamaya-maya. Ang pangunahing trabaho ng isang undersecretary USEC sa Presidential Communication Office or PCO ay nagpapamahala sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon ng pamahalaan, pagpapatupad ng extrahitikong komunikasyon at papabuno sa ugnayan ng palasyo sa publiko at media. 'Di ba? 'Yun ang trabaho. Pero sa makikita yung video dito, ewan ko kung tama ho ba itong nangyayari at nag-hire sila ng isang kayo na ho, bahala humusga. Ano sa palagay nyo dito? Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon, kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakaranas sila ng pagbabaha, inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan. Patungkol sa impeachment ng kanyang kapatid na si Vice Presidente Sara Duterte, tandaan po natin, hindi po ito mandato ng administrasyon. Ito po ay mandato ng Kongreso. Wala pong kinalaman ang Pangulo sa ginaganap na impeachment trial diyan po sa impeachment court. Kung talagang ninanais nila na siya ang maging Pangulo matapos ang termino ni Pangulo Marcos Jr. Mas magandang malinis niya ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa napasisinungalingan ang ibang mga akusasyon patungkol sa confidential funds, pati na yung unexplained wealth. Na sa ngayon nga ay hinaharang pa ang pagbabukas ng mga importanteng dokumento. Mas gugustuhin po ng mga tao na bumoto sa taong alam nilang makakapagsilbi at may malinis na dignidad at integridad. Muli nagbintang na naman si Mayor Baste Duterte na lahat daw ay tinatakot. Hindi naman po makakasuhan ang ibang mga kaalyado nila o kung sino man kung wala namang naiaakusa na ginawang krimen o pagkakamali o labag sa batas. Hindi lamang mga kaalyado ng mga Duterte ang nasasampahan ng kaso. Nauna na nga po ay kaalyado ni Pangulo Marcos Jr. Okay. Trabaho ba ka ng PCO? Yung mga ganun. Atake ho ata ang tawag doon. Ano? Pamahalaan sa operasyon ng media at press briefing. Hindi na siguro ganun ang nagiging tema ng trabaho ni ate. Nakita natin dito, pagdidiin, pagbibigay ng salita na hindi mula sa ibang tao, hindi mula sa media, kundi personal siguro itong hugot ni ate. Di umano. Kasi kung isipin mo, kawawa. Pag ganito ang undersecretary, puro atake ang ginagawa sa Vice President. Sinabi niya, hindi raw discretion ng Pangulo na impeach si VP Sara. Sino daw? Kongreso. Napakadaming kongreso, no? Napakadami, 322. 300 plus na congressman at congresswoman ang bumira kay VP Sara para ma-impeach. At doon naman sa sinasabi na, bibirahin si Mayor Baste, marami daw nakakapuna. Isa yan sa sinabi ni Ate Prof. Malu. Dahil malakas. May second option, may third option kayo. Dahil kung hindi, halimbawa lang for example lang ito, kung halimbawa makonvict man si Bibi Sara, merong option. Anya si Baste. Ngayon gagawa na naman ng kwento. Ano yan? Lakahan? Ano yan? Ayaw nyo talagang makapasok ang brand ng Duterte? Tingnan nyo kung anong mangyayari sa 2028.
Sabi ni Aling Ledesma, galingan nyo ng husto. Oo, galingan nyo yung script. Para pagdating ng oras, back to you, girl, back to you. Yun ang sabi ni Aling Ledesma. Ano sa palagay nyo? Ako, naniniwala ako pag upo ni BP Sara, talagang marami talagang aalis. Oo, marami. Mag-iibang bansa. Bakit? Kita nyo naman kung paano nila birahin si BP Sara. Wala silang kasawa-sawa. Kaya mahal ng tao si BP Sara eh. Meron akong papakita sa inyo. Noong pagdalo ni BP Sara sa UK, talagang Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan na lang tayo na magtikis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Yon, tama yon. Kaya maraming iiyak pagdating ng 2028. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ay maglalambing, huwag nyo kalimutan, like, share yung video natin. At syempre, pasadahan nyo yung mga upload natin kahapon. Kasi nakita natin dito, hindi masyado natangkilik. Siguro busy ang ating mga kababayan sa mga ibang gawain. Kasi Sunday kahapon. So, alam mo naman, pag nasa ibang bansa ka, pag halimbawa wala kang pasok na bukasan, kung hindi inom, gala, yun ang trabaho ng ating mga kababayan. Siyempre, enjoy. So, pasadahan nyo na lang ho. At siyempre, shoutout kay Ricky Acuña. Kay Ma'am Dama Nusan. Shoutout sa iyo, Ma'am. Tirang Bahala, sir. Shoutout sa iyo. Darlene Narvino. Shoutout sa iyo. Charles Stories. Shoutout. Remiter Teresa, Ma'am. Shoutout po sa iyo. Lagi yan nakasubaybay sa atin. Hilda Flores, Ma'am. Mamalu, Survivor Mix Vlog. Shoutout sa iyo. Si Mamalu, ano pala to? Taga North. Narinig ko yung kanyang napanood ko yung kanyang vlog. Cashew USA, sir. Shoutout po sa iyo. Ma'am Veronica Peralta, shoutout po sa iyo. Starix Official, Heidi Ching. Yan, si Ma'am Heidi. Rose Mariling. Rose May Nilalang. Jay Morales, shoutout sa iyo. Rachel Carandang, shoutout. Ramel Hamot. Pablo Hernandez, shoutout sa iyo. Walk with Lan. Subscribe niyo siya. Pampilo Rich Hermoso. Fanny Villejo, Evelyn Gado, shoutout sa iyo Lori Clark, shoutout sa iyo. Lawana Bay, Jomar Vantay, Marciana de la Cruz, shoutout sa iyo. Kent Labastida, Haikuku Rosawa, shoutout sa iyo. Shakina Madjose, Alice Quillaw, shoutout po sa iyo, Ma'am. Lorna Navarro, Jenny Gordo, Elsa Saron, Miguel Malasa, Arnold Maglangit, Josephine Padua, shoutout po sa inyo. Rosita Nuwas, Rolando Guerrero, Lawanabay, shoutout po sa iyo. Marciana de la Cruz ulit. 22 San D.L. Reyes, shoutout sa iyo. Peter Paul Pai, shoutout po sa iyo. Adelina Xiong, shoutout po sa iyo. Deborah Tinoy, shoutout po sa iyo. Ma'am Julia Sugiyama, shoutout sa iyo. Peter Garcia, Winnie Cadera, ma'am, shoutout po sa iyo. Alfredo Santos, Erolio, Adelana Insyong, Herminia Velasco, Lee, Gina Aguirre, shoutout po sa iyo. And Hilda Flores, shoutout po sa inyo. Kung mabot sa video natin to, ako ho'y maglalamig. Paki-like, share ang video. Hanggang sa muli. Bye-bye!